this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Panahon pa daw po ni dating Rodrigo Duterte nangyari ang mali-malitang pagdi-deliver ng pera. At yun po guys ang ating pag-uusapan ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel. At bagong araw naman po tayo at ay the same issue pa rin ang ating pag-uusapan. Pero bago po ang lahat, bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para po kayo sa mga bago kong upload na video. At ito na nga guys, umpisahan na po natin na mayroon pong nakuha si Ombudsman Boying Remulla na source na ito pa lang nakita nila na picture na mali-malitang pera na nakita doon ay doon pa pala ito nangyari noong panahon ni dating Duterte, yung mali-malitang pag-deliver ng pera. So yun guys, napatunayan na inamin mismo ito ni Boying Remulla. At sabi nga dito mga kababayan ng source na kahit nga alam naman natin mga kababayan, kahit itong si BP Sara, sinabi din niya na alam na daw nila noon pa bago sila maging PC o maging presidente si Bongbong Marcos ay alam na nila na mayroon talagang nangyayari na pag-deliver ng pera. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. So yun guys, panoorin mo natin itong sinabi niya ni Boying Remulla na kanyang statement doon nga po sa nakuha nilang source. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. So itong photo na to, ito yung may maleta na dineliver? Maleta na dineliver sa isang tao. But were you able to confirm anong laman ng maleta? Ang report sa amin, pera yun naman. Oh, pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. So yun guys, napanood po natin yung sinasabi nga dito na noon pa talaga ito nangyari ng panahon ng administrasyon ni Duterte, ng pamumuno ng House Speaker Lord. Alam naman natin mga kabayan na talagang napakatindi itong nangyayari sa panahon ngayon. Bakit ngayon lang ito naglabasan? Kasi nga, kahit nga itong si BP Sara, sinabi din niya na nangyari na talaga ito noon at nalalaman at alam na daw nila na mayroon talagang mali-malitang pera na dinideliver. Di ba? Pero bakit ngayon lang ito ibinunyag? Bakit ngayon lang ito lumabas? Ibig sabihin, noong pang panahon ni Duterte ay hindi nila tinututukan ng pansin itong korupsyon na to.
yung kahit na nalalaman na nila na meron talagang mga nagde-deliver ng pera, mayroon mga suhol, mga kickback na hinahatid kung saan-saan ng mga politiko, ay hindi nila pinagtutuunan ng pansin, 'di ba? Ngayon na inilabas ito ni BBM, talagang tinutukan niya na imbestigahan ang mga ganito, siya pa ngayon mga kababayan ang itinuturo na mastermind ng lahat. Yan po mga kababayan ang nakakalungkot, 'di ba? Itong mga kritiko talaga ng administrasyon ni BBM, sila po talaga ang bumabanat dito, tumitirada kasi tingnan mo si Topacio, si Mike Defensor, itong si Baligod. Eh, alam naman natin na mga ang mga ano ito, mga tagasunod ni Duterte, at sila din po yung mga bumabanat ngayon, 'di ba? Napakalinaw po mga kababayan. Kaya kung totoo man ito na sinasabi dito ni Boyeng Remulla sa kanyang source, ibig sabihin noon pa talaga ito nangyayari at ngayon lang talaga ito natutukan ng pansin. Kasi nga kahit nga itong ang ating dating Pangulong, Duterte, sinabi din niya na talagang talamak ang korapsyon at alam na alam din niya. Kaso nga lang ang pagkakamali lang nila, bakit hindi nila tinutukan ng pansin? At ito ang nakakalungkot ngayon, tinutukan nga ni BBM na ilabas, imbestigahan, at talagang mapanagot ang lahat na may sala dito, kaso siya po ang tinuturo ngayon. Tingnan niyo po yung, nangyari sa kahapon, yung, pagka-subpoena na inimbitahan ang mga ex-18 Marine na ang nakarating ay 16 lang, pero hindi po sila pinaunlakan. Kumbaga hindi po nakapagsalita itong, 16 na mga dating Marine kasi nga ang sumasagot lang talaga dito yung abogado nila, si Baligod. Siya lang talaga ang sumasalag dito sa lahat ng mga tanong. Kaya dapat talaga itong maimbestigahan. Sabi nga dito, sinabi na talaga ng korte dapat talaga na isa-isa silang imbestigahan o tanungin para malinaw na kung sila po ay nagsasabi ng katotohanan. Ito po mga talagang mga kababayan ang nakakatakot. Bakit ngayon lang ito lumabas? Sana noon pa ito nalinis nung panahon ni Duterte. Ang problema ngayon, kaya pilit nila na ibinabagsak itong si BBM, itinuturo dahil nga, para pagtakpan ang lahat, yung opinyon ko lang po ito mga kabayan, para pagtakpan lahat ng mga, mga krimen na nangyari itong, katulad nitong, korapsyon. Eh, kayo po mga kababayan, ano po ba ang masasabi niyo dito? Na alam naman ni Remulla, nakita nila sa mga affidavit ng, Attorney Baligod na isa sa mga picture doon ay nangyari na ito sa panahon ni Duterte. Ibig sabihin talagang alam na nila at maging itong si VP Sara nagpatotoo din po na, nung panahon na yun bago sila naging nanungkulan bilang VC at naging presidente itong si BBM ay alam na nila na meron talagang nagde-deliver ng limpak-limpak na pera o maliit pera para doon sa suhol, mga kickback ng mga politiko. So, ano po ba ang masasabi niyo mga kabayan? Ilagay niyo lang po sa comment section. At hanggang dito lang mga kabayan, abangan natin mga sunod na mga update tungkol nga po dito sa investigasyon sa X-18 Marine. Kung sila po ba ay talagang kwalipikado at sana nga po ay makarating din sila sa Senado at talagang maisa-isang tatanungin. So hanggang dito lamang, ako'y magpapaalam na. God bless you all.